Daniel, sir, tama ba na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ganun. So matagal na nangyayari ito, no? Pagkatapos yung nasundan namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Makita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin, doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon sa susunod na kabanata. At sir, bilang kayo na ngayong Blue Ribbon Committee Chairman, meron na bang mga lumalapit sa inyo na nag-express ng intention na maging star witness o kaya whistleblower tungkol sa mga iba pang involved dito sa flood control anomalies? Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. No? Yung iba, siyempre, sinasala namin, ano bang motibo nito? In fact, known personalities na nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intensyon na mag-state witness. So, pinapaliwanag ko sa kanila, ang pwede ko lang i-recommenda yung legislative immunity, parliamentary immunity, kasi nakapaload naman yun sa Witness Protection Program, na kung saan, pag naupo ka sa isang pagdinig ng komite, at ikaw ay nagrantan, na-grant ng Senate President, upon the recommendation of the chairman, na covered ka ng legislative immunity, lahat ng sasabihin mo, maski incriminate mo yung sarili mo, hindi pwedeng gamitin sa'yo. Now, yung moving forward, kung magkaroon ng prosecution, wala na yung Senado doon. Ang magdidetermine kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused to be discharged as a state witness, iba yon, korte na yon. Recommendatory yung prosecution. Pero yung as far as treating them as ordinary witness or witnesses, DOJ yon. Sila magpo-prosecute. Yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin. May lalapit, pero ang aking kondisyon, kailangan tell all, hindi pwedeng tell half or tell one-fourth. Kasi hindi pwedeng selective. Dapat talaga tell all. At malalaman ko naman, winawarningan ko rin, malalaman ko kung kayo nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi. Kaya yun ang warning ko sa kanila. Apparently, noong sinabi ko yon, para nagbago, hindi na bumalik eh. So sabi ko, tabla tayo. Kapag ngayon, kaya ngayon hindi naman ako at liberty na sabihin ko sino-sino. Because ang sinabi ko sa kanila, this meeting never happened. Unless nagkasundo tayo na willing kang humarap sa pagdinig, na i-identify mo sarili mo, then this meeting happened. So wala pang willing to tell all? Wala pa sir sa mga nakausap niyo? Well, alam mo, nagbabakasakali na makakabola eh. Hindi naman lang ako mabobola eh. Okay, Nympha, Daniel, and then Mean. Sir, yung sabi niyo po na nagpunta, based sa CCTV, pumunta dito yung Mina. Dun sa report sa Check inyo... yung name ha. Opo. Yung Mina talaga. Pero WJ yan. WJ. Sir, Sige, tuloy mo may lang. dala lang po Nakikinig ba? ako. Sige, sir. Multitasking. May bit-bit po ba na bag, maleta, or possible na sisidlan ng pera, sir? Hindi ko pa alam yun. Hindi ko pa nakita eh. Pinapasecure ko yung footage at the same time para mamaya, kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. Ipiprepare na namin yung susunod na pagdinig, Mina, tama. Mina yung name ng representative ng WJ. So, tatalakay namin ano yung way forward namin sa pagdinig sa Thursday. At saka hindi ko iimbitahan lahat na pagkadami-dami na nakatanga lang yung karamihan, hindi naman natatanong. I-calibrate natin na priorities. Halimbawa, hindi ka pa naman importanteng matanong ngayon, siguro sa susunod na pagdinig na. Yeah.
Sabi niyo po, chine-check na ninyo yung sa 355 million na insertions. Sir, paano po ba yung naging insertions ito? Divided siya, hindi siya bultong 355. Ang hindi ko sure kung total yung 355 o isang buong 355 sa isang item. No? Hindi ko nakita actually yung record. I only relied on the research work conducted by my staff. Nireport sa akin, and actually, May 2025, at nakita ko nga sa isang TV, kinamayan ba yun? Na meron sa Valenzuela, na May 2025 na award, Phase 3, pero hindi existing, meaning ghost project. So we will validate that. No? Merong ganong report. Isa na yon do sa 355. I think sa Valenzuela City yon na phase 3 ng isang flood control project. So we will validate that on the ground. Ano? Papupuntahan ko rin yon. Kasi nakita ko rin doon sa website ng DPWH na yung meron din yung global crit sa Valenzuela. Pero tingnan natin kung kasi kailangan sarili naming pagre-research ang gagawin. And then sir, ano po ang balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez? Sir, ipatatawag na siya sa next hearing? Ang original recommendation ko nung medyo nagkagulo ng konti dyan sa plenaryo. At ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Senator Cayetano, na-overtaken lang ako ng desisyon. At tinatanong ko sila, okay ba sa inyo na after the hearing on Thursday, hindi ko na papaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. Or, kung mauna siyang ipatawag ng House, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin instruction yung OSAA na paggagaling sa House, diretso na siya sa Senate. Hindi na sa custodial center. But then, nag-intervene na nakapag-decide pala si Majority Leader at saka si Senate President na sa Pasay City Jail dalhin. Kasi mas malapit sa Senate. So, i-clear ko pa ito kay Senate President. Hindi pa kami nagkausap na kung aprobado niya, after ng hearing ng Thursday, dito na lang manatili si Bryce Hernandez. So sa Thursday, sir, ang hearing? Sa Thursday ang hearing, Next week. 10 o'clock. Para mas mahaba, kasi alam mo, kailangan before 3 o'clock matapos yung pagdinig. Maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 days extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalap. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17. Tama. Thursday. Basta Thursday. Meron ka pa ba? Next Thursday, next week. Sir, before Daniel, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung rekomendasyon. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso, at saka hindi namin call yun eh. Call yun at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness
Kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang ano dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado doon sa not the most guilty. Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran eh. So kung meron silang kinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Ang laki rin ng kanilang dapat pananagutan, di ba? Okay, Danielle, and then Mean, and then Jan, and then Marlon. Hi sir, good morning. Sir, marami ng mga characters na lumalabas doon sa flood control scandal. Pero sir, sa tingin nyo ba, sino ba yung somehow na parang maging state witness? Sa nakikita nyo, sir? Sa ngayon wala pa kasi ngayon pa lang ako mag-hearing. Kasi ako, hindi lang yung record, gusto ko rin makita yung demeanor ng tao. Alam mo, hindi man ako huwes, pero ganyan yung mga judges eh. Kaya importante yung physical presence. Minsan nga, di ba, pag Zoom lang, hindi mo pa makita kung ano talaga yung kanyang demeanor eh. Mas importante yung kaharap mo, tinatanong mo, more or less mag-gauge mo kung binobola ka o hindi ba? So I cannot at this point in time conclude or even make a judgment kung uubra ba silang state witness. Sir, isang question na lang. Sir,